Ngayon, unahin natin para sa mga tao hindi pa nakakaalam ng Bitcoin. Sino ba dito hindi niya pa alam kilala niya si Bitcoin pero hindi niya talaga alam kung ano yung purpose ng Bitcoin sa buhay natin. Sino sa inyo 'yon? Yung kilala niya lang si Bitcoin via coin. Pero yung purpose niya hindi niya alam. Sino sa inyo? Press 1. Meron ba sa inyo yung ganon? Kilala niya lang si Bitcoin pero hindi niya talaga bakit ba nag-exist si Bitcoin? 'Di ba? Ngayon, si Bitcoin, siya yung first na decentralized cryptocurrency, no? Ito ay walang nagma-manage or nag-go-govern na tao. So, ito ay, ang kagandahan dito, si Bitcoin is a form of hedge panlaban sa inflation. Kasi nga, mapansin natin na ang dami ng yung mga bilihin natin ngayon, di ba? Tumataas na. Ano kayang reason kung bakit tumataas? Because of inflation. Bakit nagkakaroon na inflation? Dahil sobrang dami na ng nagpo-produce ng pera. Like yung US dollar. Ang US dollar kasi before, kapag nag-print ang Federal Reserve ng pera, ng dollar, naka-back up yan ng gold. Naka-back up yan ng gold. Pero dumating ang point na hindi na siya binaback up ng gold. Yung dollar talagang print na lang sila ng print. Eh habang dumadami yung pera, nawawalan ng value yung ating pera. Ang akala lang natin, tumataas yung bilihin. Pero basically hindi. Nawawalan lang ng value or buying power yung pera natin. Like kung ikaw ay nag-ipon ng 1M nung 1990, ang value pa rin yan ngayon is 1990. Ano pa rin? 1M pa rin. Hindi siya nagbago, pero yung buying power niya, umina na. Kasi nga, sobrang taas ang inflation. So, anong nangyayari? Binuo tong Bitcoin noong 2008 ni Satoshi Nakamoto. Until now, hindi pa rin talaga nakikilala si Satoshi Nakamoto. Hindi pa rin siya nakikilala. Wala rin nakakapagsabi kung si Satoshi Nakamoto ay isang tao or group of person o individual. So based naman sa mga balita, sabi daw 5 tao daw sila na magkakatropa na nagbuo ng Bitcoin. Pero si Satoshi Nakamoto, hindi pa po ito nakita kahit isang beses sa talambuhay na nagki-crypto ang mga tao. And ngayon, nagtatago na siya. Bakit? Bakit kaya nagtatago na tong tao na to? Kasi ginawa niya yung Bitcoin para labanan yung inflation eh. Kasi nung panahon ng 2008, nagkaroon ng bank crisis, talagang krisis sa ekonomiya. Nagkaroon ng pagbagsak ng mga bank and yung mga tao nawalan ng tiwala sa bangko. Talagang bumagsak ang economy nun dati, no? And dahil doon, si Satoshi Nakamoto, gumawa siya ng currency na hindi manipulate nung mga tao. Kasi pag tayo ay may pera sa bangko, hindi naman natin nakikita kung anong ginagawa nila din sa ano eh. Hindi naman nila, nakikita nyo ba kung ano ang ginagawa sa pera natin sa bangko? Hindi. Diba? Dito kasi sa Bitcoin, meron tong ledger. No, meron tong ledger na lahat ng transactions is nakikita, 'di ba? Minsan may nakikita kayo nagpo-post dun sa Twitter na merong isang account na may dormant account na nabuhay. Bakit nate-trace nila 'yon? Nate-trace nila 'yon dahil merong public ledger dito sa cryptocurrency, sa Bitcoin. And bakit nagtatago na to si Satoshi Nakamoto? Siyempre, ayon sa mga bubwit, siya daw ay nakapag-mine ng mahigit kumulang 1.1 million pieces ng Bitcoin. Grabe, i-compute nyo yan sa value ng Bitcoin ngayon. Di ba? Magkano kaya yun? Di ba? Yung ano yan, na yung November 2021, na nag-hit tayo ng $60,000 yung Bitcoin, umabot siya ng 73 billion. And siya yung pinaka-richest person sa buong mundo. Di ba? Eh ano pa lang yan, pinag-uusapan pa lang natin dyan is 68,000.
Eh, di ba, umabot ng 72,000 ng Bitcoin. Can you imagine kung ikaw yung si Satoshi Nakamoto, ikaw ba ay lalabas pa ba ng bahay? At ikaw ay magpapakilala? Malamang hindi na. Kasi baka ikaw ay ma-hold up na, kidnapping ka na, di ba? Hirap, mahirap na, no? That's why nagtago-tago na siya. Ang natira na lang yung kanyang mga tropa peeps. Ito, si Nick Szabo, si Hafini, si Dorian Nakamoto, and si Craig Wright, no? Yan yung kwento nila. Para at least meron kayong trivia. Ngayon, ang Bitcoin kasi, para magkaroon ng Bitcoin, ang Bitcoin kasi para siyang gold. Siya ay minimina rin. Minimina rin ang Bitcoin through GPU or video card. No? Minimina to nung mga minero. Siyempre, alangan naman na magmina nito, doktor. Ang mga nagmimina nito, miners, no? And para sila magkaroon ng Bitcoin, sila ay kailangan mag-solve ng cryptographic solution or mga mathematics equation. Pag sila ay nakapag-solve nun, sila ay mare-rewardan ng Bitcoin. No, dati, kaya nung mapapansin nyo dati, kung natatandaan nyo, nung mga bandang 2021, talagang nagmahal ang mga presyo ng video card. Bumomba ang presyo. Kasi nga, ang gamit para magmina is video card. Unlike, ang gold kasi, bakit maganda rin ang gold? Kasi, ang gold, mahirap siya makuha eh. 'Di ba? Bago ka makakuha ng gold, talagang susuungin mo yung mga bundok para makakuha ng gold. And dahil doon, nagiging medium of exchange na rin yung gold nung panahon ng mga ninuno natin. And, store value na rin yung gold. Ibig sabihin, pag stored value, pwede mo siyang itago yung gold, hindi siya deteriorate, mabubulok, pwede mo siyang gawing reserve. Pag sakaling wala ka ng pera, pwede mong ibenta. Habang ang gold habang ang pera, guys, tandaan nyo to kapag ang pera or yung isang bagay is mahirap makuha, yan ay nagkakaroon ng mataas na value. Gaya na nga lang nung gold. Ngayon, ang pinakamataas natin, gold eh. Kasi nga, yan yung gamit pa ng mga ninuno natin. Pero some of the experts naniniwala na ang Bitcoin daw ay malalagpasan niya ang gold. No? Malalagpasan niya daw in terms ng market capitalization yung gold. No? Ang tanong, okay pa ba mag-mining ngayon? Well, okay pa naman, pero kasi ito kasing pagma-mining, para sa hindi nakakala, meron kasing dalawang common na pagma-mining. Hindi ko alam kung pagma-mining yun, pero ang tawag kasi dito, pag ikaw ay nagma-mining, ito ay tinatawag ng proof of work, no? Ikaw ay talaga maglalabas ka ng mga aparato para pag nagmina ka, gamit yung mga video card, ikaw ay mare-rewardan. Ang disadvantage kasi nitong proof of work, kapag marami kang video card, una-una nakakasira sa kalikasan yan. And sobrang lakas kumonsumo niyan ng kuryente. Ngayon, yung may mga nag-imbento na, 'di ba? Meron ng proof of work, ito yung pagmimina. Ngayon, nadagdagan na tayo ng proof of stake. Yung proof of stake, hindi mo kailangan na magkaroon ng video card, no? Ano lang gagawin mo sa proof of stake? From the word itself, stake, bibili ka lang ng Bitcoin, i-hodl mo dun sa staking or sa wealth, yun na yung proof of stake. And then habang mas mataas yung hino-hold mo na Bitcoin or mataas yung value na ini-stake mo, mas mataas din yung binibigay sa'yo na reward. Nakakuha ba? Nakakasabay ba? So, ayun yung Bitcoin, no? Naiintindihan ba? So, time deposit siya. Kasi kung magmamine ka ng Bitcoin ngayon, kailangan mo ng maraming video card, di ba? Kung wala ka namang place para maglagay ng video card, mag-proof of stake ka na lang. Kasi ang proof of stake, maglalagay ka lang ng Bitcoin dyan sa wallet mo at siya ay magbibigyan ka na lang niya ng reward. At wala pa siyang konsumo sa kuryente. Okay? Ang kailangan mo lang talaga dyan, palakasan yan. Kasi
mas marami kang Bitcoin na na-stake, ikaw ang mas mauunang makapag-solve ng mathematics equation ni Bitcoin. Okay? So, yun yung dalawa. Proof of work and proof of stake. Ngayon, ano ba yung Bitcoin halving? No? Bitcoin halving is yung program na event na ginawa ni Satoshi Nakamoto. Ito ay nagaganap every 4 years. No? Ibig sabihin, kung ito ay nagaganap every 4 years, meaning, merong bull run every 4 years. Di ba? Merong bull run. And yung Bitcoin halving is, from the word is halve, hinahati niya yung reward na nakukuha ng mga minero para hindi agad-agad maubos yung supply nung Bitcoin. Kasi ang total supply lang kasi ng Bitcoin overall ay 21M. No? Kapag ang coin, ito tip ko sa inyo kapag hahanap kayo ng coin na magandang i-hold, hanapin niyo tignan niyo yung supply. Kapag yung supply, unlimited supply, pangit yan mag-invest dyan. Kasi, hindi yan aangat kapag unlimited lang supply. Di ba? Pero kapag yung coin ay limited lang yung supply or meron lang talaga siyang certain amount ng supply, yan yung mga magagandang coin. Kasi, dyan napapasok yung tinatawag nating law of supply and demand. Di ba? So, yun yung paraan natin para makita natin na ang coin ay maganda. Katulad ng SLP, kung natatandaan yung SLP, 'di ba? Ang SLP, unlimited supply, talagang yung burning mechanism ng SLP hindi ganun kaganda. Yung supply, ang dami, everyday ang daming namimint na SLP. Ano nangyari sa SLP? 'Di ba? Bumaba, umakyat, pero bumaba rin. Magkano na ngayon? Sentabo na yata. Piso. Hindi natin alam kung magkano. Hindi na natin binabantayan yan. Kasi nga, dati, pwede natin bantayan yan. Pero ngayon, dahil nga unlimited supply na yan, malabo na kayong umakyat dyan. No? Huwag na kayong umasa dyan. No? And ang mga tao ngayon, umalis na sa play to earn. Umalis na sila. Hindi lang, kumbaga, meron ng meta. May meta na ngayon. Ano ba ang meta ngayon? Pag sinabing meta, yung bull run narrative, pag sinabing meta, ang narrative ngayong bull run, hindi mga play to earn. Last bull run, ang narrative, NFT and play to earn. Yung mga maglalaro ka lang, ikaw ay kikita. Ngayon, ang narrative ngayon is more on AI and RWA and mga DeFi and GameFi. Okay? So, isip-isip na kayo. So, kaya makapansin nyo, maraming nagliliparang mga AI coin kasi based sa narrative or haka-haka or sa mga bubwit, yun daw ang magiging magandang i-hodl ngayong bull run. Di ba? O, ngayon, magkakaroon kayo ng idea, di ba? Ngayon, ito, merong di ba, nagawa ni Satoshi Nakamoto yung Bitcoin nung 2008. Ito yung kauna-unahang retail or pagbebenta ng Bitcoin. Dati kasi magkano lang ang Bitcoin, di ba? Centavo, di ba? Ano yun? 2012 nagkaroon ng bentahan ng Bitcoin ang tanong, nasaan ka ng 2012? Anong pinagagawa mo sa buhay noon? 2012, anong ginagawa mo noon? Malamang ikaw ay naglodota, yan, di ba? Nagka-Counter Strike, di ba? Di ba? Hindi na nasa munisipyo. Anong ginagawa niyo yan? Baka nanliligaw ka ngayon dati diyan, di ba? Nanchichicks ka niyan. Uso pa niyan yung mga nasa munisipyo. Ang uso pa niyan dati mga group, yung mga group. Ano ba 'yan? Yung group chat group. Ano ba 'yan tawag doon? Yung mga text group, text clan, mga clan. Diba? Uso pa yung mga Friendster. O, naabutan niya ba yung Friendster? Pagka, mga Yahoo Mail. Yan, Yahoo Mail. Yahoo Mail. Kapag naka-receive ka nga ng email nun sa Yahoo, talagang, wow! May email ako sa Yahoo. Yes, mayroong Yahoo. Pero ngayon, kapag naka-receive ka na ng email mo sa Gmail, wala ka nang pakialam
Di ba? Friendster. Yan, Messenger, Camfrog. Ikaw, alam ko na ginagawa mo sa buhay. Triangle. Camfrog. So hindi na bago yung symmetrical na yan. Type number Nasa 1 kung bukid nakita kami mo noon, yan men. kahapon. Nangawang bayabas. Di ba? Camfrog, MIRC, ang dami. Tatandaan nyo na. Kapag alam nyo yung mga yan, dapat kayo ay meron ng 3 anak. Okay? Kailangan meron na kayong 3 anak kapag alam nyo yung mga yan, ha? Pagka wala, iba, galaw-galaw, kilos-kilos. Okay? Ito yung kauna-unang bintahan. Ito si Laszlo. Ito, utong bentahan na to, naganap to ng May 22, 2010. Di ba? And, nagbayad si Jeremy, no? Si kuya mo Jeremy, bumili ng Bitcoin sa halagang, bumili ng pizza sa halagang 10,000 pieces na Bitcoin. Grabe, no? Kasi nung mga panahon na to, wala pa namang value talaga ang Bitcoin eh. Parang laro-laro lang yan eh. Sino ba mag-aakala na ang Bitcoin ay magiging ganun ng value? 'Di ba? Pero nung panahon na 'yon, ito si kuya mo bumili ng pizza worth 10,000 pieces Bitcoin. 'Di ba? Ano kaya ang nararamdaman niya ngayon? No? Ano kaya kung ikaw 'yan, ano nang mararamdaman mo? Ano kaya mararamdaman mo niyan? Well, kung ikaw 'yan, di mo naman alam, wala namang makakapagsabi. Unpredicted ang Bitcoin eh. 'Di ba? Yung Bitcoin na yan, baka nailabas na natin yan kung kinain natin yan. Pero magkano yung naging value nun, nung panahon na yun? Nung panahon na ang Bitcoin ay 2010, ang 10,000 pieces na Bitcoin is nagkakahalaga lang ng $40 or 1,800 pesos. Wow! Grabe. Grabe, no? Sa tingin nyo ba, nung 2010, meron kayong 1,800 pesos? Meron ba kayong 1,800 nun? Noong mga panahon na yun? 1,800? 2010? Meron na, men. Meron na. Meron, pero diba? hindi alam saan bibili. Pero anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo, di ba? Pinang computer. Pinang Counter-Strike. Pinang-open time sa net shop. Pinang inom, pinang sigarilyo, 'di ba? Pinang inom. Pero kung binili pa Pero ang tanong lang naman kasi doon, bakit hindi natin nalaman yung Bitcoin? The reason is wala naman talagang tao na nag-educate niyan, and during that time, hindi pa naman ganoon kalakas ang internet. Kasi bago ka makapag-internet noon, you need to go sa mga computer shop. Ang computer shop pa nga noon, wala pang internet. Ano ba cellphone nating gamit? 3210. Kapag may 3210 ka, sikat ka na. 'Di ba? Kapag may 3210 ka. Wala naman nag-educate niyan dati, 'di ba? Wala naman nag-educate niyan. Kaya ang nakakaalam lang niyan yung mga internet savvy, 'di ba? Kaya yan, mapapansin mo diyan yung evolution niya. Kung siya ay binenta niya yung Bitcoin niya last all-time high, dapat siya ay, hindi niya binenta, hindi niya binili ng pizza. Sana siya ay meron ng 34 billion. Grabe, no? Kung tayo ay bumili nung dati na may 1.8 tayo, meron na tayong 34 billion. Baka hindi na tayo nagkikita-kita rito. Tayo ay nakatira na dun sa may magagandang subdivision ngayon. Sa Makati, di ba? Dasmariñas Village, di ba? Sa BF Homes, doon na tayo nakatira ngayon. Baka nakatira na tayo sa Amerika, di ba? Kaso, hindi nga tayo informed, walang nag-inform sa atin, anong nangyari? Nandito pa rin tayo. Pero papayag ba tayo na mapag-iiwanan tayo ng mundo? Hindi pwede tayong pumayag doon, di ba? So, anong nangyari? So, ang total supply ng Bitcoin, sabi nga natin, 21M, and then doon na pumapasok yung Bitcoin halving. So, yung Bitcoin halving, yung reward na nakukuha ng mga miner, nagsimula kasi ang halving 2009. Yung isang block, pagka napuno na yon, paano napupuno yung block? Yung mga transactions na about sa Bitcoin, sa ledger,
Pag napuno yan, marirewardan yung mga miner ng 50 BTC. Kaya during that time, mabilis lang talaga makakuha ng 50 BTC. Kahit isang video art mo lang, talagang paldong-paldo ka na. Pero yung pumasok na yung 2012, doon na pumasok yung second halving na every 210 na blocks, ang nire-reward na lang, mapapansin nyo rito, from 50 BTC, naging 25 na lang. 25 na lang. Nag-divided by 2. Diba? Nagkaroon ng halving ulit, 2016, 420 yung blocks. From 25, naging 12.5 na lang to. Habang tumatagal, nababawasan yung reward. Ano nangyayari habang tumatagal? Siyempre, papasok na naman tayo dun sa law of supply and demand. Mas maliit yung supply, mas malakas yung demand, meaning yung price tumataas. 2020, yung last na bull na halving is 630 na blocks, 630,000. Ang naging reward na lang is 6.25 Bitcoin. And ngayon, yung paparating na April 20, 2024, magiging 3.125 na lang yung Bitcoin. And ito trivia ko din sa inyo. Hanggang kailan ba mauubos yung supply nung 21M? Kailan mauubos daw yon? Tingin nyo kailan? 21.45. Base, 2025? Base sa computation, mauubos yun sa 2,140. Problema pa ba natin yon kung mauubos yung Bitcoin na yon? Hindi na natin problema yun, di ba? Kasi malamang tayo ay nasa nasa lupa. Pataba na. Di ba? Ikaw kaya, Jervis, kailangan ka kasi alam mo na tayong dalawa, medyo overweight tayo, di ba? Baka hindi tayo mabot sa third ball. Pero ito, nangyayari to every 4 years. Based dun sa isang 210 na blocks, para kasi mapuno ang isang blocks, inaabot siya ng 10 minutes, no? Para mapuno yung 210 na blocks, 200,000 na blocks, approximately, umaabot siya ng 4 years talaga. So, syempre, kung tayo ay 2024, most likely, ang next bull run na naman is 2028. Diba? Ngayon, swerte natin, kasi ngayon, nakilala na natin yung Bitcoin. Diba? Huwag kayong manghihinayang dito na hindi tayo nakapasok kasi pwede pa siyang umakyat. Diba? Pwede pa siyang umakyat at marami pa rin tao na hindi pa rin alam kung ano ang Bitcoin. Diba? Now, balikan natin yung history. Yan, may history ka pa, Mentor Mike Lupit mo. Lupit ng... Kung si Coach ay merong Coach Baranda Miner Research Team, dito naman si Mentor Mike Research Team. Diba, Mentor Mike? Balikan natin yung nangyari nung first halving. Ito ay nangyari nung 2012. First Bitcoin halving siya. Nangyari siya November. Price ng Bitcoin that time is around $13. Imagine $13 ang Bitcoin, no? Kung meron kang 500 pesos, makakabili ka na ng isang Bitcoin. During the halving, mapapansin nyo rito sa price, bumaba siya ng konti. Tumagal to ng mga 2 months. 2 months yung tinagal niya. And then eventually, tumaas siya. Nag-peak siya ng 1,200 yung bull run. Yung bull run na yun, from November 2012, inabot siya ng 12 months. 12 months yung bull run. Ibig sabihin, kung mag-halving ngayon, April 2024, bibilang ka ng 12 months. Bull run na. Di ba? Kailan yun? April 2025. Di ba? Grabe, no? Ito yung nangyari. Makikita natin, makikita dito, based sa history, talagang pagka-halving, nagkakaroon ng pagbaba ng onte. Pero nga, since nag-halve na siya, nabawasan na yung reward,
kumonti na yung supply, nagkaroon ng demand, ano nangyari? Tumaas yung presyo ng coin. Okay? Ngayon, puntahan natin yung second na halving. Ito naman, nangyari to nung July 2016. Di ba? Dito. Coming from the previous na bull run, bumaba, nag-retrace yung coin, nagkaroon ng halving ulit. Price niya per coin that time is $159. Bumaba lang ng konti, pero after 2 months or 3 to 5 months, nag-pump din. Pero this time, tumagal yung bull run ng 17 months. O, di ba? Ibig sabihin, kung ang bull run ay tumatagal ng 17 months based sa history, pwede palang umabot ang bull run hanggang October 2025. Okay, nagkakaroon na kayo ng idea, ha? Ibig sabihin, kung kayo ay naka-hodl ngayon ng mga crypto nyo, na mga altcoin, meme coin, dapat nagbebenta ka na around April 2025 or mid ng April to October. Wag mo na antayin yung peak niya. Kasi baka mamaya, maiwan ka na ng bull run. Nagbentahan na. Di ba? Kaya ilagay nyo na yan sa mga kalendaryo nyo kasi pwedeng makatulong yan sa inyo, especially kung ikaw ay maraming hino-hold na coin ngayon. Pero syempre, yan ay wala namang guarantee yan. No? Syempre, kung magbe-base tayo sa previous data, yun yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi niya. Okay? So, puntahan natin yung third na halving. Ito ay nangyari nung May 2020. Nakita nyo? Nag-drop. Bakit nag-drop dito yung price ng coin? Kasi during that time, ito ay meron tayong problema, yung pandemic, di ba? And meron ding global recession that time. Bukod nagsama-sama na, pati halving, bumagsak yung presyo ng coin. Pero, hindi pa rin nagpatinag ang mga tao na naniniwala sa Bitcoin. Kasi alam nyo guys, ang cryptocurrency talaga, wala naman talagang value yan. Ang nagbibigay lang ng value dyan, yung mga community. Yung mga tao. Kung may community na maganda ang isang cryptocurrency, tataas yung value niya. Pero kung wala naman talaga naniniwala dyan sa coin na yan, katulad ng mga Lodi coin, alasan na sila ngayon? Di ba? Wala na. Di ba? So, community ang bumubuhay or nagpe-predict ng price. Kasi nga, ang crypto or Bitcoin, wala namang governing body na nagmamanage. Ang nagmamanage dito, community. Di ba? Wala sa kanyang namamahalang bangko, walang namamahalang kung sino. Ang namamahala nito, wala. Tayo lahat, no? Alam natin ang nagiging transaksyon sa Bitcoin. Alam natin. Andiyan pa ba kayo? Nakakasabay ba lahat? Buhay pa ba kayo? Uy, 325 na tayo. Yes, screenshot. Mayora, 325. Yes, man. During that time, yung bago mag-halving nung 2020, ang presyo ng isang Bitcoin is around $10,000. And during that peak, umabot siya ng $66,000. No? So, ibig sabihin, every nagkakaroon ng halving, talagang nagda-drop muna yung coin and then bumabalik siya doon sa pinaka takbo niya. Pero ang kakaiba lang dito, yung duration ng bull run ay tumagal siya ng 18 months. So, nagkaroon ng +1, no? So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng +1. So, ibig sabihin, pwedeng maulit siya. April, kung magkakaroon ng halving ngayong April 2024 plus 18 months ulit. So, kailan yun? Around October, no? Around October. Ngayon, dito na, yung panahon kasi nito, naka-base lang ang tao sa halving. Yun lang alam nila. Pero, ano kaya ang pwedeng mangyari ngayon sa fourth halving? Sorry, ito ay third dapat. Ano dapat ang mangyari sa ika-apat na Bitcoin halving? Diba? Sa Bitcoin halving kasi ngayon, current price niya as we speak today, no? 66,000, no? Ngayon, I don't know kung ano na ang presyo ngayon, pero ginawa ko to, sinulat ko to, is around 67,000 siya. $66,000 siya. Okay? And, mapapansin nyo, malapit na ang Bitcoin halving, which is around April 20, kasi wala naman makakapagsabi kung anong date talaga at oras. Kasi nga,
kailangan kasing matapos yung blocks. Kapag naubos na yung 210 na blocks na yon, dun pa lang magsisimula yung pag-halving ng Bitcoin. Kaya wala siyang, kahit sa kayo magtingin na website, iba-iba. Iba-iba yung binibigay nila na na araw. Merong 6 days, may 8 days, may 7 days. Iba-iba eh. Pero ang tanong, gano'ng katagal yung duration? So, syempre, based dun sa data na nakalap natin, na pinakita ko sa inyo, ang data umaabot siya ng 12 to 18 months. Pero kaya nga sabi ko sa inyo, kung mag-halving ngayon, so, ang safety na bull run na pwede kang mag-take profit ng mga assets mo sa ika 1 year niya. Okay, kasi ibig sabihin niyan, nangyari na tong 12 months before, so pwedeng mangyari din to sa mga susunod na araw. Pero ano ba yung pinagkaiba ng halving ngayon sa mga nakaraan? Yung mga nakaraang halving kasi, lang siya, parang normal na halving na ang nangyayari sa mundo. Pero ngayon kasi, ngayong taon, hindi na ganon ang Bitcoin. Hindi na siya ordinaryong cryptocurrency lang. Siya ay kinikilala na rin ng ibang bansa, no? Katulad ng US. And isa sa pinaka nagdi-differentiate ngayon ng halving, kaya bakit iba ang halving ngayon? Kasi yung biggest, mga malalaking institution ay nag-e-enter na rin sa market, like yung Grayscale, di ba? BlackRock, di ba? Ang dami ng, kumbaga, etong mga to, pumasok na sila sa market, hindi sila papasok sa market kung malulugi sila. Agree? Di ba? So, since pumapasok na sila, ibig sabihin, meron na silang nakikitang potential na pera talaga dito sa Bitcoin. Di ba? And bukod doon, yun nga, nagkaroon na ng spot BTC, no? ETF, aprobado na, no? Ano ba to? So, ibig sabihin, yung mga tao sa ibang bansa na hindi nagtitiwala sa Bitcoin dati, kasi nga, ang tingin lang nila dati sa Bitcoin, talagang online coin lang na pinambibili online. Pero ngayon, iba na, kasi siya ay pinapasok na ng institution, talagang ginagamit na siya as a form of investment. Ibig sabihin, marami na rin talagang bumibili at maraming pumapasok na pera sa crypto. At ito yung malupit. Yung China, pumasok na rin sa crypto. Pumasok na rin sa crypto yung China. Di ba? Bakit pumasok yung China sa crypto? O, ito ito, galing to kay Coach, no? Alam nyo ba, ang China, ito, hindi ba nahak? Malabo, ito, may nagtanong, nahak bang mining? Hindi. Ang Bitcoin, hindi. Kasi ang Bitcoin kasi, bakit mahirap siya i-hack? Kasi, since mas maraming nagmamine, mas mahirap siya i-hack. Okay? Kasi bago yan mag-confirm, ang isang transaction, kailangan siyang i-confirm ng iba't ibang miner doon sa ledger niya. Kapag hindi yan na-confirm ng ibang miner, hindi mag-a-approve yung transaction. Okay? Hindi rin siya pwedeng palitan. Kasi once na nailagay na yung transaction code doon sa ledger, it's immutable na or hindi na siya pwedeng ma-change pa. Unlike kapag ikaw ay nasa centralized na market or yung mga bangko, kapag nandun yung pera natin, di ba, may mababalitaan ka dyan. May mga nagma-money laundering, yung mga manager ng bangko, nilalabas nila yung pera, di ba? Pero, yun yung mahirap i-hack ang Bitcoin. Kaya, sabi ko nga kanina, if yung pera or yung coin, mahirap siyang makuha, siya ay nagiging stored value na. Okay, nagiging medium of exchange na rin siya. Alright? So, balikan natin. China, pumasok sa crypto. So, bagong news. Di ba? Bagong news to. China, pumasok sa crypto. Pero, bakit hindi to bago. Alam niyo kung bakit? Because China ban Bitcoin noong 2021. Ayan o. In 2021, nung 2021, Chinese, binan nila ang Bitcoin. Di ba? 2021, binan nila. Kaya yung papansin nyo,
yung price ng Bitcoin noong 2021, nung nagpipit yung Bitcoin ng bull run, bumagsak. Binan nila. Pero ngayon, pumasok na sila saan? Sa mundo ng crypto. Di ba? Pumasok na sila sa crypto. Parang ang ginawa nila dito, parang joke lang. Tayo ay trip lang namin ibang kayo, pero nagkaroon kasi yun ng massive na move sa market and nagdump yung coin na yun. Nagdump ang coin ng Bitcoin that time. And syempre, natapos na rin ang bull run nun. Simula nung sinabi nila yan. Di ba? Pero totally, yung May, hindi pa naman natapos yan ng bull run yan. Pero, nagkaroon ng isang pag-akyat pa, nagkaroon ng double tap si Bitcoin during that time, then bumaba na yung price. Pero kung mapapansin nyo rito, nag-shift yung kanilang pananaw. Kasi nga ang US, di ba, ang US ngayon, talagang pinupush na nila yung Bitcoin. Nagkaroon na nga sila ng spot ETF. China, nagkakaroon na rin. And, based kay Coach, no, credit kay Coach sa kanyang YouTube account, no, based dito, ang China ay magkakaroon na naglalabas ang China ng 280 billion na funds para bumili ng Bitcoin. Dito, based sa computation na ginawa ni Coach, kung kayo ay nanonood kay Coach, that's why kailangan yung manood ng live ni Coach palagi. Kasi ito yung nandun. Ano kayo, advance kayo sa FA. Yung nagtanong kanina, ano ba yung FA? Ang FA kasi is fundamental analysis. As sa CMM system, sa ginagawa naming, sa system namin, hindi lang kami nakarely sa technical analysis, yung mga charting. Nakarely din kami sa fundamental analysis na kahit sabihin natin maganda yung itsura ng chart mo na ikaw ay maglulong, kapag tinopak din yung mga FA, tulad ngayon, di ba, nagkaroon ng bombahan. Nagkaroon ng bombahan ngayon dyan sa Middle East, sa Iran, Iraq, di ba? Nagkaroon ng epekto. Nagkaroon ng digmaan, bumaba yung coin. O bakit bumaba ang coin? Kasi ang Middle East, isa yan sa pinagkukuhanan ng langis ng bansa. Ng mga bansa sa mundo. Dahil nagkakaroon na sila dyan ng ng pagkatakot, nagwi-withdraw ngayon yung mga tao. Di ba? Now, balikan natin tong ginawa ni Coach na Excel file dito. Sabi niya rito, every day, ang namimina na Bitcoin ng mga minero is around 900 BTC per day. Kung isusuma natin to sa ngayon, ito ay kung 72,000 yung presyo niya, that is around 64 billion. 64 billion siya. Okay? Since 64 billion yung price niyan, araw-araw din bumibili ang BlackRock and other company, mga institution, mga grayscale, bumibili rin sila araw-araw ng Bitcoin. Kaya nga sinasabi ni Coach sa live, gabi-gabi, huwag kayong magbenta ng Bitcoin kasi bibilhin lang sila ng mga bigger institution. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang nilalabas ng BlackRock is 100 billion, pero yung supply natin, 64 billion. Anong nakikita nyo dyan? Ano napapansin nyo? May shortage. May shortage, no? Kumbaga, konti na lang yung supply, pero ang laki ng demand. Hindi pa dyan pumapasok yung pera nung Chino, mga Chinese. Hindi pa pumapasok dyan. Ang nilagay pala ni Coach dito is 1% ng 280 billion, no? 208, ang dami na negosyo na ito, ang dami ng zero, no? So, 1% pa lang. Ibig sabihin, kulang na kulang tayo sa supply ng Bitcoin. Yun yung pinagkaiba ngayong halving na to. Kasi, ngayon, dati, ang bumibili lang ng mga Bitcoin is mga retail trader or yung mga katulad natin, mga trader ngayon, dati, mga dealers, retail trader ang tawag sa atin. Pero this time, hindi na mga retail trader ang involved sa crypto. Kasama na rin yung mga institution. No? Kasama na. Ngayon, kung ganito yung supply, wala pang halving, nagkakaroon na tayo ng law of supply and demand, mataas na yung demand, kulang tayong supply, paano na lang kapag nagkaroon na ng Bitcoin halving? Ito na ang mangyayari dun.
mababawasan na yung namimina ng mga minero. From 900, magiging 450 na lang per day. Units. Ang binibili ng BlackRock 100,000. Tingin nyo ba, kayang ubusin yan eh. Pagka may nagbenta yung mga nagmine, nagmina dyan, pwedeng binenta nila, bibilin lahat yan ng BlackRock. Ubus agad. Mag-aaway dito yung China. Uubusin din, magkakaroon na ng sobrang laking demand. At anong mangyayari kapag malaki na yung demand? Konti na lang ang supply. Anong mangyayari kapag ganun? Tataas ang presyo. Tataas ang presyo. Diba? Tataas ang presyo. That's why, kayo ngayon na sa tingin nyo na late na kayo ng bili, hindi pa kasi hindi pa naman nagkaka-halving eh. Ngayon, paano nyo malalaman yung mga ganitong klaseng news, no? Paano nangyayari yan, Mentor Mike? Ikaw, paano mo ni-research yan? Hindi ko ni-research yan. Nakinig lang ako ng live ni Coach Miranda Miner. Di ba? Manood lang kayo sa live niya, gabi-gabi, na andyan niyang gabi-gabi, kahit nga umaga, madaling araw, nagla-live si Coach eh. Di ba? Para updated kayo sa mga balita. Di ba? Yan. So, anong mangyayari ngayon sa Bitcoin pag nagkaroon ng halving? Walang makakaalam. Di ba? Pero, isa lang ang pwedeng mangyari, magkaroon ng drop sa Bitcoin. Alright? Malinaw ba? Naiintindihan ba guys? Nakukuha ba yung ating lesson, yung topic natin tonight? So, ibig sabihin, ang Bitcoin ngayon can go higher after halving. Kung mapapansin nyo, previous data, nag-console lang ng konti yung Bitcoin, pero umakyat. Umakyat siya. Okay? Umakyat siya. Okay? So, may chance na ganyan din yung mangyari. Kaya kung ano man yung mangyayari ngayon, dapat kayo ay naka-ready. No? Dapat buo ang loob mo. Pag sinabi nating naka-ready, hindi yung ready lang ang pera ha. Kasi kahit may pera ka ngayon, hindi ka naman informed kung saan ka bibili. Hindi mo alam kung paano mag-trade. Ikaw ay hindi pa rin magiging successful. Kasi mamaya, bumili ka dito sa magantong price. Tapos, bumaba. Kabahan ka. Hindi mo alam na pwede palang tumaas. Diba? So, kailangan mo pa rin mag-aral. That's why, dito sa community namin, pinupush namin kayo na mag-aral pa rin talaga. Diba? Kaya nakita nyo kanina, puro pag-aaral yung gagawin natin. Okay? Malinaw ba guys? Nag-enjoy ba kayo dun sa topic natin? Yes po. Ayan yung topic natin about Bitcoin halving. Kung marami kang natutunan at gusto mong sumali sa community namin, ikaw ay message mo lang ako sa Facebook. Ito yung Facebook ko, Mike PHB. And ito po yan. As of now, meron ng 100 followers. Thank you, Kuya Mentor. See you po sa next topic natin. Bye!